ating Plan 40. Malapit na po tayo matapos sa ating Plan 40. Nasa day 37 na po tayo. At alam ko po na hindi naging madali para sa lahat yung ginagawa natin. Pero tandaan po natin na sa bawat araw ng pagpapanalangin natin, pagpa-fasting natin, ay hindi po yun nasasayang. May ginagawa po yung Diyos sa buhay natin. Kaya kahit may pagsupok, kapit lang po tayo sa Lord. 3 araw na lang at matatapos na ito victoriously at lahat ng mga pinagpapanalangin natin ay makakamit natin. Patuloy tayong manalangin, magtiwala at sumunod sa Diyos. At yung biyaya ng Lord ay magpapatibay sa atin hanggang sa dulo. So bago po tayo mag-start sa ating lesson, may tatanong lang po ako sa inyo, kahit kaunti lang, na-feel mo na ba sa sarili mo na pagod ka na kasi paulit-ulit yung ginagawa mo pero wala kang nakikitang result? Or maybe na may pinagpipray kang something pero walang nangyayari. Kasi pumapasok yung obedience and faith. Minsan, tinatawag tayo ng Diyos na sumunod kahit hindi natin naiintindihan yung lahat. Kapag sumunod tayo, may biyaya at himala siyang inihanda para sa atin. So, yung verse po natin ngayon is Luke chapter 5, verse 1 to 11. Sabi po dito, Jesus was standing on the shore of Lake of Gennesaret, teaching the people as they crowded around him to hear God's message. Near the shore, he saw 2 boats left there by some fishermen who had gone to wash their nets. Jesus got into the boat that belonged to Simon and asked him to row it out a little way from the shore. Then Jesus sat down in the boat to teach the crowd. When Jesus had finished speaking, he told to Simon, "Row the boat out into the deep water and let your nets down to catch some fish." "Master," Simon answered, "we have worked hard all night long and had not caught a thing. But if you tell me to, I will let the nets down." They did this and caught so many fish that their nets began drifting apart. Then they signaled for their partners in the other boat to come and help them. The men came, and together they filled the 2 boats so full that they both began to sink. When Simon Peter saw this happen, he knelt down in front of Jesus and said, "Lord, don't come near me. I am a sinner." Peter and everyone with him were completely surprised at all fish they had caught. His parents, James and John, the sons of Zebedee, were surprised too. Jesus told to Simon, "Don't be afraid. From now on you will bring in people instead of fish." The men pulled their boats up on the shore. Then they left everything and went with Jesus. So yung verse natin kasi, yung kwento ni Peter, kung paano siya sumunod kay Jesus kahit mahirap, at kung paano ito nagdala ng malaking pagpapala sa kanyang buhay at hindi lang sa sarili niya, kundi sa ibang tao din. Si Peter po kasi tsaka yung mga kasamahan niya, yung mga eksperto na po sila sa pangingisda. Buong gabi na sila nagtatrabaho pero wala silang nahuli. Siguro pagod na sila at gusto nila lang umuwi, pero nung sinabi ni Jesus na ihulog muli yung kanilang lambat, nagdesisyon si Peter na sumunod. Yung unang point natin dito is papasok dito sa Luke chapter 5 verse 4 to 5 na yung obedience even when it doesn't make sense. Then minsan kasi tinatawag tayo ng Diyos na sumunod kahit parang walang kwenta o mahirap yung sitwasyon. Ang tunay daw kasi na pagsunod ay hindi base sa ating pakiramdam, kundi yung tiwala natin sa Panginoon. Then, dahil sumunod si Peter, hindi lang siya nakahuli ng isda, punong-puno pa yung kanilang bangka. Isang imposible at hindi pang karaniwang pangyayari talaga yung nangyari sa kanila nung araw na yon. Then, ang pananampalataya kasi natin sa Diyos ay nagtitiwala tayo kahit hindi natin nakikita. Kaya kapag sumunod tayo sa Diyos, siya mismo ang kikilos sa ating buhay. Dito pumapasok yung faith unlocks miracle. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, magtiwala tayo sa Panginoon din. Pagkatapos nung miracle na yon, tinawag ni Jesus si Peter na sumunod sa kanya bilang isang alagad. Agad-agad naman iniwan ni Peter lahat ng mga gamit niya, yung bangka, yung isda o yung hanap buhay, dahil nakita niya kung sino talaga si Jesus. Kaya kapag natuto tayong sumunod, papakita ng Diyos ang mas malaking plano niya sa buhay natin. Dito papasok yung obedience leads to a greater calling. Kaya kapag sumunod tayo sa Panginoon kahit hindi natin nakikita, magtiwala lang tayo na magtiwala dahil mas magandang plano ang Panginoon para sa buhay natin. Paano ba natin ma-apply ito sa buhay natin? Paano ba tayo magtitiwala sa Panginoon? Una, makinig tayo ng mga salita niya. Makinig tayo ng mga preaching, ng mga word, magbasa tayo ng Bible, at makinig tayo sa sinasabi ng Diyos. Then, pangalawa, obey even when it's hard.
Sumunod tayo kahit mahirap, hindi pa man natin nakikita, hindi pa man natin alam yung sagot, sumunod tayo sa Panginoon. Then pangatlo, live everything for Jesus. Minsan, kailangan nating iwan yung mga bagay na humahad lang sa ating pagsunod sa Diyos. Kasi may mga kasalanan or may mga ayaw ang Lord sa buhay natin. Minsan yun yung kasi nagbe-break, yung nag-change sa atin para hindi tayo makalapit at hindi tayo makasunod sa Panginoon. Then, dapat trust God's timing. Huwag tayong mawala ng pag-asa kung hindi pa dumarating yung sagot sa mga panalangin natin. Patuloy tayong sumunod at patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Sabi niya kapag sumunod tayo sa Diyos, may biyaya at pagpapala siyang inahanda para sa atin. Just like Peter, when we obey Jesus, He will show us something greater than we expect. Kaya may mga bagay ba na pinapagawa sa atin ng Diyos pero nahihirapan tayong sundin? Surrender to God. Magtiwala tayo sa Kanya. Lahat, itong mga pinagpipray natin sa buong Plan 40, hayaan natin ng Lord ang kumontrol dito. Huwag natin pangunahan yung mga plano ng Panginoon sa atin. Then, kahit hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman kung may sagot na ba yung Lord sa pinagpipray natin sa buong 40 days na to, huwag tayong mawala ng pag-asa. Makinig tayo at magtiwala sa Panginoon. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Then, pray na rin tayo. Maraming salamat po sa iyong lakas at biyaya na nagdala sa amin ngayon hanggang day 37, Lord, ng aming Plan 40. Alam namin hindi namin ito kayang tapusin sa aming sariling kakayanan. Kaya, patuloy kaming humihingi ng iyong patnubay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan at sa mga sandali gusto naming sumuko. Palakasin mo ang aming spirito, Lord, upang manatili kaming matatag sa panalangin at pagpa-fasting sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming manatiling nakatuon sa iyo at sa mga pangakong inahanda mo nga po, Panginoon, para sa amin. Lord, punuin mo ang aming puso ng pananampalataya at pagtitiis. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, ng aming pagsisikap ay hindi, Panginoon, nasasayang. At sa tamang panahon, Lord, kami ay mag-aani ng iyong mga pagpapala. Lord, sa nalalabing araw ng Plan 40, samahan mo po kami. Patuloy mong baguhin ang aming puso, linisin ang aming isip at palakasin ang aming loob. Upang, Panginoon, matapos namin ito ng may tagumpay at pusong puno ng pagpupuri sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.